What's up? This is MC. Sa videong to, ang tatalakayin natin ay definition at parts ng fractions. Ang halimbawa ng fraction ay nakadisplay ngayon sa screen. Merong 1 at sa baba ng 1 merong 4 at sa pagitan ni 1 at saka ni 4 ay merong horizontal line segment. Sa ngayon, bibigkasin natin yan na 1/4 pero hindi yun yung pinaka-accurate or pinaka-proper way na bigkasin yan. Mamaya ako na ituturo sa latter part ng video. At ngayon, babanggitin na rin muna natin yung mga parts ng fractions. Yung number sa ibabaw ay tatawagin nating numerator. Yung number sa ilalim ay tatawagin nating denominator. At dahil nga ang fraction natin ay 1/4, 1 yung numerator, 4 yung denominator. Yung horizontal line segment naman sa gitna ay tatawagin nating fraction bar. Tanong, bakit kailangan natin magsulat ng fractions? Ang fractions ay division, na mas maganda siguro na wag na tayo mag-proceed sa division. Bakit? Kasi it's either may remainder o kaya may decimals yung sagot. Sa maraming senaryo, mas maganda na wag na tayo mag-proceed at isusulat na lang natin yung dalawang number na dinidivide as fractions. So basically, yung numerator, ayan yung dividend, yung denominator, ayan yung divisor, at yung fraction bar naman, ayan yung division symbol or division sign. Kaya si 1/4 ay katulad lang ng 1 divided by 4. Ngayon, tignan naman natin yan sa mas visual na paraan. Yung denominator, tumutukoy din yan sa kung ilang equal parts natin nahahatiin ang isang object. So halimbawa, meron tayong isang object at ang denominator natin ngayon ay 4. So hahatiin natin yung object sa 4 na equal na parts. Again, dapat equal. Then yung numerator naman yung magsasabi kung ilang part ng kabuuan yung i-consider natin. Ang numerator natin ngayon ay 1, so isa lang. At kukulayan natin yun ng red. Basically, yung red region, ayan yung nagre-represent ng 1/4. Again, yung denominator yung number sa baba, tumutukoy siya sa kung ilang equal parts sa hatiin yung isang object. Yung numerator yung number sa taas, tumutukoy naman siya sa kung ilang part ng kabuuan yung i-consider natin. So next example, 2/4. Yung denominator natin 4, so meron tayong isang object at hahatiin sa 4 na equal na parts. Yung numerator 2, so dalawang part lang yung i-consider natin. Next example, 3/4. So again, meron tayong isang object, denominator natin 4, so hatiin sa 4 na equal na part, at i-consider ay 3 part lang, kasi ang numerator natin 3. Last example, 4/4. So meron tayong isang object, denominator natin ay 4, so hatiin sa 4 na equal na parts, at i-consider yung 4, since ang numerator natin ay 4 din naman. Or basically, kinonsider din natin yung kabuuan ng bilog. So take note of that example ng 4/4, dahil magiging part din yan ng future discussion natin. So ngayon, summarize natin tong 4 na to, 1/4, 2/4, 3/4, at 4/4. Ganyang paraan talaga natin dapat isulat ang isang fraction. Yung numerator nasa taas, denominator nasa baba, yung fraction bar, horizontal line segment. Pero minsan kapag nagkakagipitan, kailangan din natin sila isulat pa horizontal. So minsan sinusulat yan sa ganyan. So si 1/4, pwedeng sulat na 1/4. Ginagawa yan kapag tinitipid natin yung papel vertically o kaya kapag nagtatype lang tayo gamit ng keyboard. At ang tamang pagbanggit sa 1/4 ay 1/4. Yung numerator babanggitin as it is, so 1, pero yung denominator babanggitin as ordinals. Ano ba ang mga ordinals? First, second, third, fourth, fifth, and so on. Kaya ang basa natin sa 1/4 ay 1/4, kasi ang ordinal ni 4, 4th. Next example, si 2/4. Pwede rin yan isulat ng pa-horizontal at ang tamang banggit naman dyan ay 2/4. Meron ng S ngayon. Lalagyan natin ng S, yung ordinal, kapag yung numerator greater than 1. Katulad ngayon, 2. So, mas mataas yung sa 1, kaya yung ordinal natin na 4th ay with S, fourths. Next example, 3/4. So, ang tamang bigkas dyan, 3/4. At huling example, 4/4. Ang tamang bigkas dyan, 4/4. So, itong mga example na to, hindi nila mako-cover lahat ng pwede nating bigkasin, kaya magkakaroon pa tayo ng iba pang example. 2/7. Ang tamang pagbigkas dyan ay 2/7. Again, si 7 dapat ordinal at meron siyang letter S kasi ang numerator natin ay 2 which is greater than 1. Next, 1/2. Pwede natin yan tawagin na 1 second
since ang ordinal ni 2 ay second. Pero hindi yun yung mas conventional way na babasahin natin yan. Ang mas conventional, 1/2. Pareho naman silang tama, si 1 second tsaka si 1/2. Kaya lang kasi yung second ginagamit din natin yun sa oras. So to avoid misconception, ang gagamitin natin, 1/2. Again, pareho silang tama pero ang mas conventional, 1/2. At yung half nag-iiba yan, depende kung ano yung numerator. So kapag mas mataas sa 1, magiging halves yan. Halimbawa, 3/2. Ang tamang bigkas dyan, 3/2. At yan ang definition at parts ng fractions. So i-summarize lang natin ang ating natutunan. Una, definition ng fraction. So ito ay parte or bahagi ng isang kabuuan. Minsan tumutukoy na rin siya sa mismong kabuuan. Sumunod, denominator. Ito yung number na nasa bandang baba ng fraction at tumutukoy ito sa kung ilang equal parts natin hahatiin yung isang object. Then yung numerator. Ito naman yung number na nasa taas ng fraction at ito naman yung nagsasabi kung ilang equal parts lang ng kabuuan yung i-consider natin. Para malaman kung natutunan natin ang dapat natin matutunan sa video to, gumawa ako ng short quiz na pwede nyong i-access gamit yung QR code na nasa screen o kaya i-click yung link na nasa description or nasa comment section. Again, this is MC. Thank you for watching and see you on my other videos. Bye-bye.